Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, mga minamahal, abay, sinusuka na ng mga DDS. Oo. Ito nga pong si Attorney Andre De Jesus. 'Di ba? Na nag-file ng impeachment complaint laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Sinusuka na nila ngayon. Nung una, tuwang-tuwa pa sila, oh. Sabi dito, House received first impeachment complaint against President Marcos. Tuwang-tuwa sila kasi meron daw, mga grounds. So, yung mga grounds nila, mga minamahal, is yung, betrayal of public trust, alleged graft corruption, culpable violation of the Constitution, 'di ba? Tapos yung order daw na kidnapping kay former President Duterte, sinurrender daw si Digong nang walang Philippine warrant. So, sa madaling sabi mga minamahal, tuwang-tuwa sila kasi eto na. Simula na, oo, pupuksain na nila mga minamahal ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Talagang tuwang-tuwa sila nung merong nag-file. Tapos, inendorso din mga minamahal nitong itong si contractor na si Jet Misay. So, sa madaling sabi, nung una, nag-celebrate sila. Oo, ito na. Mapapatalsik na si President Bongbong Marcos. Tuwang-tuwa yung mga DDS. Pero, ano yung plot twist? Meron silang nalaman. Sabi dito, from defender complainant, lawyer who filed impeachment versus Marcos also defended FL Lisa. Yan yung sabi ni Iris. Ano ibig sabihin nun, mga minamahal? So, merong balitang lumabas na dati palang abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ito, si Attorney Andre De Jesus. Alam niyo ba na yung nag-file ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos ay isa palang dating abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos? At ito yung balita. Sabi dito, House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City Representative Edgar Iris disclosed that Attorney Andre De Jesus, the one who filed the impeachment complaint against President Ferdinand Marcos, is also lawyer of First Lady Liza Araneta Marcos. Ops, hindi yan chismis, hindi yan haka-haka. Meron po yung record, mga minamahal. Ngayon, ang tanong ng mga DDS, bayaran ka! Binayaran ka ni Liza Tanas. Magkano binayad sa'yo ni Liza Tanas? 'Di ba, para mag-file ng peking impeachment complaint? Noong una, tuwang-tuwa tong mga DDS na to kasi sabi nila, ayun na, may tapang na, may gumalaw na, ginalaw na yung baso. Palakpakan, celebration. Naniwala sila na ito na yung simula, mga minamahal. Diba? Ngunit nung dinisclose ni House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City Representative Edgar Iris na itong si Attorney De Jesus ay isa palang dating abogado ni First Lady Liza Araneta Marcos, abay, ang dami na nilang hanash dito sa abogadong ito. Sabi ba naman nila, bayaran ka, planted yan, scripted yan. Paano naman ito? Oo, mga minamahal, yung si contractor na House Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy na talagang naglilingkod kay Sara Duterte. Well, itinanggi niya naman, mga minamahal, na hindi siya naglilingkod kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi ka naglilingkod kay Vice President Sara Duterte, baka naman sa admin. Ay, nako. Pero anyway, hindi natin inaano yan, mga minamahal. Kasi, kahit dati niyang kliyente, kung meron naman talagang, 'di ba, grounds or violation, itong si President Bongbong Marcos, 'di ba, bakit hindi na lang nila suportahan, 'di ba? Grabe yung mga plot twist, no? Iris said impeachment complaint filed by Attorney Andre De Jesus can be easily dismissed
as it lacks from the substance. It is strange that De Jesus filed the complaint against BBM when he is the same lawyer who defended F.L. Liza Marcos in November 2024 when he filed disbarment case against Attorney Glenn Chong for vilifying the First Lady. So ngayon, ang eksena ng ganap from defender to complainant. So, it is earlier disclosed that the impeachment complaint will be filed against Marcos and Vice President Sara Duterte. So ngayon, mga minamahal, noong una tuwang-tuwa, oo. Bakit galit na yung mga lola ninyo? Mga minamahal, Sabi nga nang nag-comment sa atin, dito natin makikita ang double standard ng mga DDS. Noong una tuwang-tuwa sila tapos ngayon nag-iiyakan. Tinawag pang bayaran si Atty. De Jesus. Diba? Bakit nyo tinanggap agad yung reklamo? Ba't di kayo nagtanong nung una, nung noon? Ba't di nyo to ni-research, background research? Diba? Hindi kayo nagduda nung una. So, ibig sabihin ba, valid lang ba ang proseso kapag pabor sa inyo? Ganun ba yun? Minamahal? Kapag hindi ayon sa inyo yung, tawag dito, yung gusto niyo, biglang peke na yung lahat. Ganun ba? Alam niyo, just to be fair and square there's nothing wrong kung ang dating kliyente mismo, walang masama kung naging kliyente niya dati, itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi unang-una, walang automatic na illegal kung siya ang, 'di ba, nagpilit na mag-file ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos kung meron naman siyang nakikitang ka-complaint. Kung meron naman siyang nakikitang grounds violation, 'di ba? So, dapat ang tanong niyo dito, may ebidensya ba yung impeachment complaint? May legal basis ba yung impeachment complaint? May substance ba ang impeachment complaint? Kasi kung babasahin natin, ito, yung order daw na kinidnap si former President Duterte, dyan palang bagsak na eh. Kinidnap ba si Digong? Hindi. Diba? Hindi kinidnap si former President Duterte dahil kahit mismo yung Supreme Court, wala pong komento dyan. So, pangalawa, yung sinasabi nilang nagbabato daw, yung betrayal of public trust. Betrayal of public trust kasi ito daw si President Bongbong Marcos ay gumagamit daw ng pinagbabawal na na droga. Oo. Dyan pa lang talaga, wala na. Tagilid na. Diba? Madaling ma-dismiss yung kanilang reklamo. Kulang sa forma, tapos kulang sa laman eh. Kumbaga sa bahay, walang poste, ding-ding agad. Pag binagyo sila, tumba yan. Kumbaga sa impeachment complaint, kailangan ng matibay na forma. Kaso hindi matibay yung forma nila, di tagilid yan, mga minamahal. Kung tunay palang bayaran itong si Atty. De Jesus, bakit ginamit ng ilang grupong impeachment complaint bilang propaganda kay President Bongbong Marcos? Bakit hindi consistent ang paninindigan ng mga DDS? Bakit puro emosyon ang pinapairal, hindi proseso? Ito nakakapagtaka lang sa ugali ng mga DDS. So kung seryoso kayo sa pananagutan, dapat hindi selective yung galit ninyo. Naman, kung dati siyang naging kliyente kung dating kliyente ng abogadong to, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, bakit may nakakapagtukoy ba? Na itong abogadong to ay connected pa din kay F.L. Liza? O bakit, ibig sabihin, ganun din kayo kay Vic Rodriguez, dating executive secretary niya. Diba? Si Vic Rodriguez. So, pag si Vic Rodriguez nag-file ng impeachment complaint, ibig sabihin ba, gawa-gawa na ba yun? Taas ang double standard ng mga DDS. Nagagalit na sila dito. Go, attorney. Sige, mag-file ka ng impeachment complaint. At alam nating may babasura yan, mga minamahal. For sure. Tapos, next year na naman yan sila makakapag-file ulit. Iyak yung mga DDS. So, ano kayo ngayon? Diba? Napaka-selective nyo, Ito namang si ito namang si Jet Nisay. Hoy, ngik-ngik mo bulok. Oo, makukulong ka.
Walang pwedeng makatakas na na mga corrupt di umano, ng mga public official. Isa to sa pinapakasuhan Oo, ng ICI dahil involved siya sa flood control anomalies. Siguro nalugi yung niya, company niya nga na JV and Construction and Trading. Siguro nalugi kaya galit na galit kay PBBM. Pero ang nangyari kasi mukhang kung itong abogado na to ay hindi nyo alam, nilalaro lang kayo baka pinaglalaroan din kayo nito. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video, mga minamahal.